Naitaboy na umano ng PCG at Philippine Air Force sa mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Pinapantayan ng maritime at aerial assets ng Armed Forces of the Philippines. Heto na nga mga kabayan, tatlong naglalakihang barko ng Chinese Navy na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, pinasabog di umano ng Amerika. Bukod dito, binomba pa nga ng US B-1 bomber ang mga pasaway at mga illegal na fishing boat ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Bakit nga ba nagsagawa ng pag-atake ang US Air Force at ano nga ba ang magiging epekto nito sa Indo-Pacific region? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tuloy-tuloy pa rin mga kabayan ang illegal na pananatili ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy vessels sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kahit na nga ilang beses pang ipinagtabo yan ng mga assets ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ang mga ito ay bumabalik lamang sila para ipilit ang kanilang maling paniniwala na sila ang nagmamay-ari sa ating territorial waters kahit na malinaw pagdating sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling ng Pilipinas ang may karapatan sa mga teritoryong ito. Noong July 12, 2025, namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang dalawang barko ng China, isang People's Liberation Army Navy warship at isang China Coast Guard vessel na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas malapit sa Cabra Island sa Occidental Mindoro. Sa inilabas na statement ng PCG, na monitor ng patrol vessel BRP Teresa Magbanwa ang PLA Navy warship 733 at CCG vessel 4203 approximately 69.31 nautical miles mula sa Cabra Island. Kalaunan ay sinamahan pa ito ng PLA Navy vessel 164. Buong maghapon ang isinagawa na radio challenge ng PCG, subalit ipinagpipilitan di umano ng China na sila ang nagmamay-ari ng teritoryo na ito at legal ang isinasagawa nilang pagpapatrolya. Dahil dito ay sinubukang buntutan ng Magbanwa ang mga barko ng China para masigurong maitataboy ang mga ito mula sa ating EEZ. Mga kabayan, sa video na ipapakita ko sa inyo, ito ay galing sa YouTube channel ni Global Security Report saan nakasaad sa title na Tension Rises, US destroys 3 Chinese PLA Navy ships and 15 fishing boats in West Philippine Sea. Sa video na ito ay pinapakita ng YouTube channel na nagkaroon na di umano ng sagupaan sa pagitan ng China at ng United States. So i-check natin itong video na ito mga kabayan. So sa hindi nga daw inaasahang pagkakataon ay nagsagawa ng matinding pag-atake ang US B-1 bomber kung saan nagawa nitong wasakin ang 3 barkong pangdigma ng People's Liberation Army Navy ng China. At aabot pa nga daw sa 15 fishing boats ang pinasabog din. Ito yung mga illegal na nananatili sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang military actions na ito mula daw sa Estados Unidos ay talaga namang nagpapakita ng paglala ng tensyon sa pagitan ng China, Amerika at maging mga regional allies nito sa Indo-Pacific region, partikular na nga ang Republika ng Pilipinas. Ayon sa mga nauna daw na reports ay nag-deploy ng multiple B-1B Lancer ang US Air Force. Ito ay isang long-range supersonic bomber na may kakayahang magsagawa ng mga precision strikes sa mga targets nito. Dito nga inatake di umano ng mga American forces ang 3 Chinese naval vessels na di umano ay agresibong nag-ooperate sa loob mismo ng Philippine territorial waters, kasama pa ang mga fishing boats na nagsasagawa naman ng maritime militia operations. Ang pagkatang ito daw mga kabayan ay sa kabila ng mga nagaganap na Chinese incursions o military drill sa bahagi ng WPS na nire-recognize maging na international community na talaga namang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 5 rockets ang sinasabing pinakawala ng US Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ilan daw ng mga legitimate sources, posible raw na retaliation ang mga pag-atakang ito.
dahil nga sa mga nakalipas na confrontation sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Coast Guard na palagian nga nagkakaroon ng girian sa bahaging ito ng rehiyon. Marami ang mga naniniwala na pagbabago na raw ito sa mga pulisiya ng US-Philippine Alliance pagdating sa usapin ng Chinese aggression na maaari na daw humantong sa mas malaki at mas malalang military confrontation. Samantala, mariin naman daw na kinondena ng Beijing ang isinagawang ito na pag-atake ng US-Philippine Alliance sa kanilang mga naval assets at tinawag nga raw itong isang uri ng act of war at agad na nagpahayag na magsasagawa raw sila ng mga paghihiganti sa mga aksyon na ito ng Pilipinas at Amerika. Ayon pa nga raw sa report ay nag-mobilize na rin ang mga Chinese military ng kanilang military assets para sa sinasabing response mula sa China na maaari nga raw mauwi sa pag-escalate ng gulo sa bahaging ito ng Southeast Asia. Nakamonitor naman ang global community hinggil nga sa mga kaganapang ito. Kakayanin pa ba ito ng diplomatikong pag-uusap o tuluyan na nga daw bang mauuwi sa malawakang digmaan ang mga aksyon na ito ng magkabilang panig? Sa mga nakalipas nga raw na mga araw ay magkasamang lumipad ang mga eroplanong pandigma ng US at Pilipinas patungo sa Scarborough Shoal kung saan nagsasagawa nga ito ng pagpapatrolya sa WPS. Ito nga raw ang kauna-unahang beses na nagsagawa ng ganitong hakbangin ang US-Philippine Alliance. Ayon pa nga sa mga opisyal ng Philippine government, ang isinagawang military exercise na ito gamit ang Philippine FA-50 fighter jet kasama ang US B-1 bombers sa WPS ay talaga namang ikinagalit daw ng China dahil mas pinapalala nga raw nito ang sitwasyon at maaari nitong ilagay sa panganib ang katahimikan sa buong Indo-Pacific region. Nakikipagsabuatan daw di umano ang Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para mag-organize ng mga joint patrols dahil sinasadya nitong magasik ng kaguluhan sa disputed territory. Ayon pa nga sa Chinese spokesperson, nagsagawa ang Beijing ng kanilang sariling routine military patrol sa Scarborough Shoal at mananatili raw ang mga Chinese Air Force unit sa high alert para ipagtanggol di umano ang teritoryong bahagi ng China. So, susubukan natin mga kabayan na tingnan kung totoo nga ba na may naganap na ganitong insidente. First off, i-check natin kung nagkaroon ng enkwentro sa pagitan ng US forces at ng Chinese Navy vessels. Well, upon checking, wala naman tayong nakita na balita or updates tungkol nga sa ganitong insidente. Pero base sa report ng Associated Press noong 2024, buwan ng Mayo ay nagkaroon ng large-scale drills. So, training exercises ito kung saan magkasama ang tropa ng US at Pilipinas na sinuportahan ng Australian Air Force surveillance aircraft sa bahagi ito ng West Philippine Sea. Dito ay nagsagawa sila ng training exercises, mga kabayan, gamit ang mga high-precision rockets, artillery fire at mga airstrikes. Tinarget at pinalubog nila ang isang mock enemy ship ng Chinese Navy bilang bahagi ng large-scale war drills. Dito ay personal na pinanood ng ilang military officials at diplomats mula sa iba't ibang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, kasama ang mismong si President Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa isang hilltop sa bahagi ng Lawag City sa Ilocos Norte. Kasama sa naganap na training exercises ang 16,000 military personnel mula sa United States at Pilipinas habang may ilang representatives din mula sa Australian troops. Mayroon ding mga observers mula sa 14 na kaalyadong bansa ng US at Pilipinas ang nanood sa nasabing military training exercises o ito yung tinatawag nating balikatan exercise. Sa military exercise na ito mga kabayan, isinama nila ang mga senaryo kung saan nagkaroon ng full-scale invasion mula sa mga foreign threats, partikular na sa China, sa bahagi ng Philippine Archipelago. Dito ay pinapakita kung paanong pinapalakas ng Estados Unidos at Pilipinas ang Mutual Defense Treaty Alliance ng dalawang bansa na nagsimula pa noong 1950 sa kabila nga ng mga provocations at mga aggressive behavior mula sa China. So lilinawin po natin mga kabayan, drills lang po ito, exercises, hindi siya totoong nagkaroon ng enkwentro sa pagitan ng China at ng US-Philippine Alliance katulad ng sinasabi o ipinapakita sa video.
wala tayong nakitang legitimate sources na magpapatunay na totoong naganap nga ang sinasabing engkwentro sa video na ito sa YouTube. So basically kabayan, ang totoo lang talaga dito ay nagkaroon ng military exercises. Ito nga ay magkasama ang US B-1 na bomber aircraft at ang FA-50 aircraft ng ating bansa. So basically yan ang totoong nangyari at naganap nga yan nito lamang nakalipas na linggo. Pero yung sinasabi na merong naganap na isang engkwentro kung saan nagpasabog ng tatlong Chinese Navy vessels etong US ay hindi po ito totoo. Wala po tayong makitang sources at kung totoo man ay dapat ay nakikita na natin iyan sa internet o maging sa mga mainstream media. So para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.